Okay, maupay nga gabi yung tanan mga kawaray, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre doon din po sa ating mga OFW, mabuhay po kayo. At welcome po sa aking munting channel, Make a Page Reaction Video. At maraming salamat po doon sa mga patuloy na pinapanood ang mga video in-upload ko dito sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay patuloy po kayong mag-subscribe. Yung mga hindi pa nag-subscribe sa aking munting channel, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Siyempre, ang ngayong gabing ito, meron pa tayong maghahatid po ako sa inyo ng mga 5 nakakatakot na video. At sana po ay mag-enjoy kayo. Siyempre, kagaya po ng dati, credit po ito kay Andy the Explorer. Subscribe niyo po channel niya. Ano pa po ang inaantay natin? Tara na po. Panoorin na po natin. Habang nag-e-explore naman ang isang grupo ng kabataan sa isang abandonadong theater, ay bigla na lamang itong may nakitang kakaiba. Panoorin ninyong mabuti. Ang creepy ng ano, no? Ano ba to? Theater ba to? Parang ano, parang auditorium. Parang ganon. O sinihan ito. Pwede, malamang sinihan din. Bakit parang narinig ko kanina, parang ano, sinihan nga. Kabibigkas lang, kasasabi lang sa ano, dyan sa video. Parang sinihan. Yun, may ano yun, babae. Wow, may babae doon. Ayun. O kasama nila yun. Ayun, no. Sabi ko na nga may babae. Ayun, no. At natigilan siguro yung ano yung nakakita. Pinokus ng gusto yun. Grabe nakaka... Paano nangyari yun? Ang dilim-dilim yan dyan eh. Ilaw. Tapos babae pa yan. Ang ginagawa niyan dyan? Imposible naman dyan nakatira yan. Pero kung dyan nakatira yan, dapat mayroon man lang siyang ano, ilaw. Hindi pwedeng walang ilaw. Ang dilim yan dyan eh. Grabe. Creepy ah. Oh, nilawan pa oh. Hindi nga nila kasama to. Wow, hindi kumikilos eh. Isang babae na nakatayo Tayo at lang oh. nakatitig sa kanila nang hindi man lamang ito Guys, nakatayo lang siya oh. magalaw at walang Oh, yan oh. Parang tinitingnan lang sila eh. reaksyon man lamang. Wala nga, Hanggang walang isa sa reaksyon. kabataan ay sinubukang i-approach ang babae. Okay. You want us to leave you alone? Sinimulan nilang kausapin ang babae, subalit Wow, hindi pa kinausap pa nila. sa kahit anong tanong nila. Tila ba ang babae ay isang homeless na ginawang tirahan ng theater? Maaaring nagising ang babae. Pwede nga nakatira yan dyan. Meron kasi sa ibang bansa yung mga homeless. Dito sa atin, meron tayong mga homeless dito eh. Pero ito, sa ibang bansa to eh. Tsaka babae ito. Kaya ba niya tumira dyan ang dilim-dilim? Wala man siyang ilaw. Grabe.
Tapang nitong ang babae na to. Sa ingay na kanilang nilikha nang dumating sila sa lugar. Naawa at nagulat naman sila na may nakatira palang Ayun, tao no? sa ganoong klaseng lugar. Oh, dyan nga nakatira. Oh, lakas ng bagyo ah. May bagyo? Oo nga kasi typhoon nakalagay doon sa ano eh. August 24, Title eh. 2025, ang coastal resort ng city ng San Oh, Diego grabe. matatagpuan sa southern Umahapa Philippine yung ano, Island mga ay punong, dumanas ng ay, pinakamalalang mga kalamidad nyog. ng taon. Ang typhoon Uy, Chichi kawawa na yung tinawag tao. nila Jiayu sa China ay winasiwas ang lahat ng Buti, bangka layo dito ng puno. malapit sa shore. Guys, ang grabe ng ano, hangin, ang lakas. Ang bagyo ah. Bagamat ang bagyo ay hindi direktang Kawawa naglandfall, naman yung mga ang tao alon dyan. at paligid nito ay winasiwas ang buong city na tinatayang may maximum sustained wind na umabot sa level 14 up to Ang lakas 45 nun, meters per level second. 14. Ang impact nito ay naging sapat na upang mauga ang mataas na Oh, building, grabe. magbagsakan at Grabe tagayin ng ang lakas mga ng puno hangin. at mawala ng kuryente na mas lalong naging mahirap sa mga residente sa lugar. Kasi grabe naman nun, ang lakas ng hangin. Ang lakas ng loob ng nabibidyo ah. Nagbabagsakan na yung mga puno, nagbibidyo pa rin siya eh. Ang mga residente na nakatira sa matataas na apartments, ang Oh, gabi nila ay nagtutumbahan yung mga ano. mapanganib at hindi sila Kahit yung mapalagay. aircon no. Nararamdaman nila na tila ba yumuyugyug at tumutuyan ang building dahil sa tindi ng bugso ng malakas na hangin. Oh, pati yung building, napayugyug yun. Sobrang lakas ng hangin. Hindi naman sana mangyari dito sa Pilipinas yan. Sobrang lakas ng hangin. Ang mga bintana at mga pintuan ay nayumugyug at tinatangay din ng hangin. Ang ibang kabahayan at building ay pinasok naman ng tubig dahil sa nabasag ng mga bintana. Nabasag na yung mga ano eh. Mga bintana eh. Yung gawa sa salamin lang. Ano to, China? Parang China to eh. Hainan kasi nakalagay eh. Pasado, Oh, ligtas at grabe nakaayon sa lakas sa ng modern hangin. Pati construction yung ano, standard ng mga nyug gusali oh. at building kahit patamaan Bagay ito ng open yan malakas eh. na Dahil hangin at harapan bagyo. ng ano eh. Ngunit ang naranasan Karagatan nilang eh. trauma ay hindi may kakaila. Ang bayolente at mapinsalang bagyo naman sa labas ay nakuhanan ng camera at agad kumalat sa internet at mga social media. Naglalarawan ng mga kuha kung gaano kabagsik ang lakas ng hangin na nagpatumba sa mga puno at naglibara ng mga debris sa buong kalsada at kalye. Oo, naangat na yung bubong oh. Oh, yung buong bubong na yan oh. Grabe sa lakas ng hangin. Oh, Sa Sanyos Harbor naman, isang inabot na yung si ano. Sino ba, babae ba yan? Kawawa naman yung taong yun oh. Inabot ng bagyo sa kalsada. Parang babae pa yata. Ang eksena ay nagpapakita lamang kung kaano kalakas ang hangin ng bagyo, kaya naman nagdala ito ng panganib hindi lamang sa mga residente kung hindi pati na rin sa mga maritime operations.
takot na yung mga tao yun. Sobrang lakas kasi ng hangin. Mula naman sa kalupaan, ang bagyong Sanya ay tuluyan ng nanira at naminsala sa mga kalye at syudad. Ang mga puno kagaya na lamang ng coconut plants na nasa paligid ng waterfront ay tinangay at nabunot ang ugat dahil sa tindi at lakas ng hangin. Ang iba namang mga puno ay nabuwal sa mga main roads, bumagsak sa mga sasakyan at nakaharang sa mga emergency routes. Ang ilaw ay kumukuti-kutita hanggang sa tuluyan na itong nagdilim. Maging ang mga malalaking advertising billboards ay hindi rin nakaligtas sa malakas na hangin. Ang Lakas sanitation ng hangin. emergency teams ay nag-overnight kahit pa mapanganib ang kondisyon ng panahon upang mapanatili lamang ligtas ang mga lugar. Ang mga pinsala sa mga infrastructure ay laganap na sa lugar. Ang mga linya ng mga kuryente sa iba't ibang lugar ay nagkaputol-putol na rin kaya naman nanatili ang dilim sa pagsapit ng gabi. Agad namang nagsagawa ng repair ang mga crews matapos na humina ang bagyo. Subalit ang malakas na hangin ay nananatili pa rin kaya naman hindi matiyak sa kanila na pabalik ang kuryente agad-agad. Sa pagsapit naman ng umaga, ang ibang area ay nagkaroon na ng kuryente, subalit ang ilan ay nananatili pa rin wala. Maging ang communication network ay nagkaroon din ng problema, subalit ang backup system ay sinisuguro na ang emergency services ay nananatiling gumagana. Ang gobyerno ay agad kumilos at gumawa ng aksyon upang masolusyonan ang kalamidad. Ang Cagayan Provincial Government ay nag-issue ng Level 1 Emergency Response bago pa man dumating ang bagyo. Mahigit 20,000 residente mula sa coastal villages, fishing communities at sa mga mababang lugar ay agad na in-evacuate sa mga eskwelahan, gymnasium at iba pang pasilidad. Kumpleto naman sa pagkain, tubig, damit at iba pang pangangailangan sa loob ng evacuation center maging ang medical supplies ay kumpleto rin. Mayroon din sapat na doktor at nurse upang magbigay ng medication sa sinumang nangangailangan. Alam niyo po, sa ganyang pagkakataon, wala tayong magagawa eh. Hindi natin kayang pigilan yan. Dahil kalikasan yan eh. Yung tayong magagawa na lang natin sa pagkaganyan. Manalangin na lang. Gaya nung nangyari ng lindol dyan sa Davao. Wala, hindi kayang kontrolin ng tao yun. Kaya, ang magagawa na lang natin, ingat, dasal. Kasi, yun lang natin eh, yun ang parang na lang sa atin yung para maging safe man lang. Kasi talagang yan eh. Nangyayari na yan ngayon. Paiba-iba na siya ngayon ng panahon natin. Dahil dyan sa, yung mga kapal na usok dyan sa ozone. Sa kapal niya, ang epekto niya nagpapaiba ng yung climate change, nagbabago na eh. Kaya, yun lang. Pag ganyang kalamidad, na lang tayo, dasal na lang talaga. Katapos, tulong-tulong para tumayo uli.
Huwag na tayong yung magsisiyan pa. Talo-talo. Tulungan na lang tayo. Walang mangyayari dyan eh. Hindi nakakatulong yan pag ganyan Tayo-tayo rin nagtalo-talo. Evacuation center maging ang medical supplies ay kumpleto rin. Mayroon din sapat na doktor at nurse upang magbigay ng medication sa sinumang nangangailangan. Umisipol yung hangin. Sobrang lakas. Ito, nawala na ng bubong to. Ang transportation mula sa Sanya hanggang sa isla ay pansamantalang inihinto. Maging ang mga flight sa Sanya Phoenix International Airport ay sinuspinde hanggang Linggo ng umaga, kaya naman na-stranded ang libo-libong pasahero. Ang tren na papasok at papalabas ng Hainan ay kinansela rin. Maging ang sasakyan panlupa ay ipinatigil na rin para sa kaligtasan ng lahat. Ang ibang highway na napinsala ng baha at nagkalat na debris ay isinara na rin. Mula naman sa karagatan, ang mga ferries at fishing vessels ay inusang bumalik sa port. Mahigit namang 800 trabahador ang inilikas sa kasagsagan ng bagyo. Sobrang lakas ng hangin talaga. Nakatakot. Ang tourism na pangunahing bumubuhay sa ekonomiya ng Hainan ay naging matablay. Ang mga beaches, scenic areas at iba pang recreational facilities ay isinara hanggang sa hindi pa humuhupa ang bagyo. Ang bagyo ay nagdala rin ng malakas na buhos ng ulan na lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Ang meteorological stations ay nag-report na mahigit 250 millimeters ng ulan ang bumagsak sa loob lamang ng 24 oras sa ilang bahagi ng Sanya. Ang tubig ay agad umagasa lalo na sa mababang lugar na nagdulot ng pagbaha. Agad na nag-deploys ng water pump ang mga city workers upang mabawasan ang level ng tubig. Naglagay naman sila ng mga sandbags sa harap ng mga gusali at iba pang mga establisimento. Ang Water Conservancy Bureau ay nagsagawa ng inspection sa mga embankments at drainage channels. Isang nurse na nagngangalang Sari ang nagtatrabaho sa night shift sa isang ospital sa Indonesia. Ang ospital ay luma at kulang sa mga tauhan, kaya madalas siyang naatasang mag-ikot mag-isa sa mga matataas na palapag. Sa una, hindi naman masyadong nakakatakot ang kanyang duty, tahimik lamang ang mga gabi, paulit-ulit na paglalakad sa mga pasilyong walang tao dahil sa ingay na sa paglipas ng mga buwan, may nagbago. Ilang staff ang nagmumula na may nakakita silang isang babaeng nakaputi sa gilid ng kanilang paningin. Ngunit sa tuwing lilingon sila, wala namang kahit sino man ang bumisita sa sementeryo habang nagbubukod sa sari sa ikatlong palapag, biglang nag-iba ang pakiramdam ng paligid. Ay bigla na lamang may kababalang hangin at tila biglang bumaba ang temperatura. Dahil sa kaba, inilabas niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Ito ang kanyang nakuhanan. Wala. Sa video, may makikita Ayan, isang oh. puting anyo sa harap. Bakit niya
Parang white lady. Uy, ¿quién eres? Oh, creepy. Se cerró la puerta, güey. Se acaba de cerrar la puerta, neta, se miró bien clarito que se cerró. Pa. Ngunit makalipas lamang ang isang segundo nang ibalik ang kamera sa parehong direksyon, Nawala tuluyan na na eh. itong naglaho. Nawala na siya. Wala na roon ang kung sino o anuman yun. Kapag sinuri ng mabuti ang footage, mapapansin na wala itong cut, edit, o transition. Ano man ang nilalang na yon, bigla na lamang itong nawala sa mismong sandaling Natakot yun, iniwas niya ang kanyang tingin. Halos lahat ng kasamahan niya sa trabaho, ayon sa kanilang WhatsApp group, ay nagsabing ito rin ang madalas nilang makita sa gilid ng kanilang paningin tuwing night shift. Bigla na lamang, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung sino o ano ang nilalang na yon. Bagamat may takot na naramdaman ng dalawa, kaya ang tanong, ano nga ba ang tunay na nakuhanan ni Sari ng gabing yon? Isang lalaki ang nagbahagi ng kanyang karanasan habang nagsisilbi sa hukbong sandatahan ng Chile. Sa panahong yun, ilang beses siyang naatasang magbantay sa isang lumang paaralan na tinatawag na Santa Maria de Tain. Ayon sa kanya, mula pa lamang sa unang hakbang niya sa lugar na yun, ramdam na niya ang bigat at pagkabulok ng atmosphere na para bang may mali at hindi dapat naroroon. Ngunit wala pa rin daw yun sa tindi ng nangyari sa huling gabing nagbantay siya roon. Madaling araw, siya at ang kanyang kasama ay inutusan na suriin ang isang box ng kuryente dahil nagkakaproblema ang ilaw ng gusali. At sa mismong lugar na yon, napuna ni Brian sa kanyang cellphone ang nakakagimbal na eksenang inyong mapapanood ngayon. Prohibido subir o compartir esos videos. Sí, bien, no se preocupe. ¿Qué? Yun. ¿Qué? Gaya ng Kaya makikita pala siya niyo, napaganon yung lalaki kasi may narinig siyang boses ng bata. Amo nga ni nga nagsugad ito yung reaksyon ng sundalo kay naibatian niya na may boses ng bata. tatapos lamang magbigay ng utos ang kanilang officer sa pamamagitan ng May idea komunikasyon. na Bigla na lamang humalingaw ang isang sigaw dunggan ng nga boses boses ng ng bata sa bata. intercom, isang tinig na tumagos sa buong gusali. Parehong nagulantang at napatigil ang dalawa sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Dahil sa takot at pagkalito, dali-dali silang bumaba patungo sa antas kung saan naroroon ang tenyente. Ngunit sa kanilang pagbaba, may isa pang misteryosong pangyayari ang naghihintay sa kanila. May ada na liwat, boses ng bata. Muling naulit ang nakakatakot na pangyayari. Ang boses ng isang bata ay Boses muling nga ng tumunog sa bata, may ada boses ng komunikasyon. bata. Ano ang tunay na nangyayari? Kanino nagmula ang tinig na yon? Ayon kay Brian, ang gusaling ito ay napakatanda na, at sa loob ng maraming dekada ay nagsilbing relihiyosong paaralan na pinangangasiwaan ng mga madre. Ang mahahabang pasilyo ay may mga krus na nakapako sa mga pader, mga lumang silid na nakasara at nakakandado, at isang matinding halumigmig na dahilan upang ang bawat yapak ay umalingaungaw na para bang may sumusunod sa iyo sa likuran. Bagamat hindi natin ito lubos na mapatutunayan, naniniwala si Brian at ang kanyang kasama na isang espiritual na nilalang ang nagtangkang makipag-ugnayan sa kanila noong gabing yun. Marahil, ang kaluluwa ng isang batang minsang naging bahagi ng paaralang ito, isang alulong ng nakaraan na sinusubukang kumapit sa ating realidad. Sa tingin ninyo, posible ba ito? Creepy ng O may eskwelahan iba bang paliwanag sa misteryosong boses na narinig sa intercom? Isang bagay ang tiyak, ito ay isang karanasang nakuna ng kamera. At isang alaala na hinding-hindi na kailanman makakalimutan ni na Brian at ng kanyang kasama. Sa gabing ito, isang grupo ng paranormal Creepy ng investigators mula sa simbahan. YouTube channel na Twin Paranormal
ang nagpasyang magpalipas ng gabi sa loob ng isang luma at halos gumuho ng simbahan. Ang lugar na kanilang kinaroroonan ay kilala bilang isa sa mga pinaka-nakakatakot na bahagi ng kabundukan, kung saan may mga hikers na umano'y nawawala taon-taon at hindi na muling natatagpuan. We are here in the most dangerous area of the Appalachian Mountains, and it is said by everyone around that if you hear whistling, no, you didn't. If you hear your name being called, no, you didn't. If you hear laughing or crying, no, you didn't. And to make things even worse, this is where we're staying. Appalachia is one of the regions where many people go missing or die every single year. Very few are found, and most of them are lost to the Appalachian Mountains forever. Some people think that this is because of natural causes, but many others believe that there is something horribly wrong with these mountains, something paranormal that takes these people. So whether you believe it or not, we are back in a brand new area to find out if it is real. So if we do go missing, Halos kakarating pa lamang nila nang may marinig agad si Ryan habang mag-isa siyang nakatayo sa gitna ng matinding kadiliman. Ayon sa kanya, tila may isang boses na pabulong na nagsasalita ng napakalapit sa kanyang tainga. Oh my God. Look around. I just changed the batteries in the flashlight, okay? I'm trying to set this camera up to face the outside. I hear something rushing. May bumulong daw sa kanya. May ng boses lang. Sa bagay, pagka ano talaga, bulong, mahina lang talaga yon. Grabe. And I was looking. You guys weren't saying anything. I heard, hey, hey. No, shut up. No way. I swear. Dude, no. If something was trying my dad, dude. Mind you, we were sitting inside. We're getting everything ready. You just hear Ryan out here yelling. We scrambled for cameras. Dude, that's... it just like died on me. I heard a snap, and I heard, hey, whispering. And I'm looking in there, it's not even coming from that direction at all. It's coming from over here. Hindi nagtagal, narinig na rin ito ng iba. Mula sa madilim na kagubatan sa paligid, may mga hindi maipaliwanag na tinig na tila nagmumula sa kung saan. Para bang may isang hindi nakikitang presensya na paikot-ikot na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Stay out here with me, dude. I didn't even have time. I didn't even have time to put on a jacket. It's freakish. Dude, did you just hear a voice? Hello. Oh. Yung mga kasama niya, may narinig na rin. I'm not kidding. What I just heard is what I heard. You guys weren't saying anything in there, were you? Nope, not one word. Let's do this. There's something that followed us. It feels like something followed us. Do you guys hear it? What? You didn't just say anything? No, I didn't say anything. Dead ass? Oh, we have that on audio. That dead ass wasn't you? That was like right here. Are we already in? Habang nasa loob ng simbahan, nagsindi sila ng kandila upang maliwanagan ang paligid. Pagkatapos, pinatunog nila ng malakas ang isang tansong kampana sa balcony ng simbahan na para bang sadyang inaanyayahan ng anumang nilalang na maaaring nagkukubli sa kagubatan. All these candles, the lights are off. Before I read what the reasoning for these candles are, I'm going to go ahead and ring this bell outside of the door. See if we can draw whatever's around straight to us. Did you? That's right. It sounds like someone talking. What are you saying?
entities of the Appalachian Mountains. We call you forth. Creepy na lugar eh. Come forward. It just gave me so much anxiety. Ngunit ilang sandali matapos humupa ang alingaw-ngaw ng kampana, biglang may malalakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa pangunahing entrance. Kasunod nito ang mahihinang Creepy bulungan. talaga ng lugar. At pagkatapos ay isang bagay na mas nakapangingilabot, tila mahahabang kuko ang marahas na kumayat sa mga panlabas na pader ng lumang simbahan. We do some crazy shit. Oh. Grabe. Are you knocking on the door? Not knocking on the door. Maganda pa yung tsura ng ano sa loob eh. You think? We're here for information. We will not be one of the missing cases. I felt that one too. Kala ko babae yung isa sa kanila. Down there, there is something moving around. We have a camera out there, and we have a camera out front. Mahaba lang pala talaga buhok nila. Windows kind of backlighted a little bit, so if something gets closer, we might actually feel. Habang ligtas silang nakakandado sa loob at binabantayan ang mga pinto, isang matinis at nakabibinging hiyaw ang biglang umalingaw-ngaw mula sa labas. Ayon sa kanila, para itong sigaw ng isang babaeng nasa matinding panganib at tila napakalapit lamang sa kanilang kinaroroonan. Shut up. Was I literally not just talking to someone just I'm hearing so many voices. You don't think it's smart for us to go out? I don't think so. I'm trying to think of like a smart thing to do. Matapos ang sigaw, binalot ng nakakakilabot na katahimikan ang buong lugar. Walang hangin, walang ingay, tanging kaba lamang ang nararamdaman nila habang iniisip kung ano ang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Honestly, we came all this way for research, to like slay, to figure out what's really out there. Yeah. That just say let's play. It just said let's play. Guys, it's trying to draw us out. Earlier it said come here and play. Children are playing as well. Dude. Tell me you guys just heard that. Nang maglaon, habang sinusuri nila ang isang madilim na daan malapit sa simbahan, may isang pangyayaring nagdulot ng matinding takot sa grupo. Ayon sa kanila, may hindi nakikitang puwersang biglang humawak sa mga daliri ng isa sa kanila. Sa sobrang gulat, agad silang nagpunta pabalik sa simbahan. Ngunit habang sila'y naglalakad, nakarinig sila ng mabibigat na yabag na tila mabilis na umaakyat sa matarik na bahagi ng lugar kasabay ng kanilang paglalakad. Something just touched me. Are you sure? Touch my hand. I got you on camera for sure. Guys, go. We need to go. Oh, it's moving so fast. Do you hear that? It was just there. It lit up. Guys, this is not good. We're going back. I don't know where to look. It's your last chance. Church. Different place. Malinaw na malinaw umano ang tunog ng mabilis na paghakbang. Ngunit wala silang nakitang anumang tao o hayop. Dahil sa sunod-sunod na kakaibang pangyayari at sa pakiramdam na tila may puwersang nagtutulak o sumusunod sa kanila, napilitan silang itigil ang kanilang paglalakbay at agad na lisanin ang lugar. Natakot na sila. Marami kasi silang nararamdaman na eh. I'm trying, bro. Guys, what? Oh, what was that, man?
We need to go inside now. Really need to go inside. Guys, I'm not kidding. I don't think we can be. Bago sila umalis, may isang kakaibang salita na lumabas sa kanilang device na Martin. Nang magsagawa sila ng pananaliksik, natuklasan nila ang kwento ni Dennis Martin, isang 6 na taong gulang na batang misteryosong nawala sa mismong kabundukang yun noong 1969 habang nagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat, nagtago lamang siya sa likod ng isang puno bilang biro sa kanyang ama sa isang laro ng taguan. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas, tuluyan na siyang nawala. Ang insidente ay nagbunsod ng isa sa pinakamalalaking operasyon sa paghahanap sa kasaysayan ng lugar. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, walang bakas ni Dennis ang kailanman natagpuan. At hanggang ngayon, nananatili pa rin isang nakakakilabot na misteryo ang kanyang pagkawala. Okay, natapos na naman po yung ating inatid na video sa inyo. Na mga 5 nakakataot na video. At sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood. At maraming salamat po sa inyo. Sa patuloy na pagtangkilik sa aking mga na-upload na video dito sa aking munting channel. So maraming salamat po sa inyo ulit. Shoutout po sa inyong lahat. Dun sa Maglola, kay Iris ba yun? Shoutout sa inyong 2 Maglola. At sa buong miyembro ng San Pedro Ghost Hunters at sa mga viewers nila. Kita-kits ulit tayo sa mga i-upload ko pang mga video dito sa aking channel. Maraming salamat po.